No? Saan punta galing? Wow! Matik! Dito? Diyan? Doon! Alright! Anong masamang hangin ang nagpadpad sa'yo ngayon dito, Kosa? Oh my God! Masamang hangin? Hindi ba pwedeng napunta ako dito at tinangay ako ng mabuting hangin? Wow! Mabuting hangin. Ayos ah. Kaya Kosa ha? Baka utot ang nagtangay sa'yo dito. Yun yung masamang hangin. Si Bosyo talaga oh. Napaka-sweet mo talaga sa akin. Sige nga, pakis nga ako. Kiss! Anong problema? Halika. May bagong hasa ako ditong sipilyo. Isasalaksa ko lang dyan sa mabaho mong bunganga. Hindi na. Ayoko pala kumiss. Okay na yung Bosyo. Ayoko. Ayaw na agad ah. Kanina gusto mo lang kumiss ah. Pero, kamusta Kosa? Balita? Okay naman. Ha? Katulad mo. Katulad ko. Katulad nating lahat dito. Na namamag-asa pa din na makalabas tayo sa bilibid. Ganun talaga. Huwag ka lang tumigil manalangin dun sa taas. Wow! Mangyayari lahat ng panalangin mo. Malay mo, biglang may pumanik dyan. Oh my God! Papanik dito. At sabihin sa'yo na, Kosa, laya ka na. Malay mo, di ba? Don't lose hope, Kosa. Tama yan. Pero baka lang nananalangin ka doon sa baba. Oh, Nako, no! mahirap yan. Matik, Kosa. Sa baba din ang tungo mo niyan. Oh my God! Napakainit doon. Mas mainit pa sa tarima natin. No, syempre naman Kosa. Doon tayo sa taas. Hindi ko na muling kakamustahin yung naghahari doon sa baba. Oh no! Dati, oo. Close talaga kami noon eh. Ka-textmate ko nga yung palagi. Pero nung time na pumasok ako dito, natutunan ko kasi yung dapat at hindi dapat gawin. Wow! Mula nun, wala na. Hindi ko na siya nire-replyan. Alam mo bakit? May iba na akong ka-textmate. Wow! May pag-asa at may aral akong natututunan. Yun no? Angry. Niloloadan niya nga ako ng pag-asa at pagmamahal eh. Oh my God! Yun yung... Ganong klase kami makapag-usap nun. Yun. Yung dating ka-textmate ko, naku po, abono doon. Bago ka mapansin nun, kailangan gumawa ka muna ng masama. Oh no! Bago mo siya mapahanga. Ang daming request no? Matindi yun nandun. Tang kwenta. Akala niya siya na magiging ka-textmate ko eh. Na? Asa siya eh, no? Eh, hindi niya alam, mas nakakuha ko ng magandang ka-textmate. Panatag at masaya. Wow! Sarap, di ba? Masyado mo naman akong pinabibilib, Kosa eh. Dahil dyan, may extra rice ka sa lunch mamaya sa akin. Sigurado yan. Oh, tulad yan. Blessing na naman. Ayos, Bosyo. Happy tummy na naman ako. Salamat. Walang anuman, Kosa. Masaya lang ako at mabuti naman sa ngayon ay mahilig ka ng tumawag sa taas at nagbago na ang pananaw mo sa buhay. Wow! Oo nga, Bosyo eh. Wala eh. Dito ko natutunan lahat at dito ako nalinawan. Sa bilibid. Sa tulong niya. Oh my God! Ibang-iba ka na ngayon, Kosa. Napapasaya mo ko ngayon ah. Alam mo, Bosyo, sa laya, nako, never akong nalungkot doon. Lagi akong nakangiti doon. Wow! Pero nung napasok ako dito, nako po, parang sinakluban ako ng langit at lupa. Oh no! Lungkot na lungkot, umiiyak, yung walang tunog. Yung mga walang tunog na iyak na yan, mas masakit pa yun kaysa sa hagulgol. Tama? Tama, Kosa.
ramdam yan lahat ng nandito. Lalo na, sasabayan pa ng buryo. Naku, patay tayo dyan, Kosa. Masyadong mapanganib yan. Mabigat na kombinasyon yan. Masakit sa heart. Oh my God. Oo nga, Bosyo eh. Pero may isang bagay lang talagang ikinalilito ng utak ko. Saan? Sabihin mo sa akin, Kosa. Baka may maibahagi ako dyan sa kalituhan mo. Kasi, Bosyo, nakulong ako, ikaw, tayong lahat dito. Yan yung mga bagay na kailanman ay hindi talaga natin pinangarap. Oh my God. Ang malungkot lang, nangyari sa atin. Oh no! Okay, ganun talaga. Deserve natin yun. Alam naman natin naging, sakit tayo ng ulo ng lipunan. Hindi talaga pinangarap ni Numan ang mabilibid. Oh my God. Pero, ang tanong dito, saan ka ba talaga nalilito? Dahil ako, nalilito na ako sa kung ano man ang gusto mong sabihin sa akin. Kasi, Bosyo, ang ikinalilito ko, imbis na magtampo ako sa sarili ko. Parang minsan naiisip ko pa dito na parang masaya ako at panatag dito kesa pangamba. Doon ako nalilito eh. Hindi ba dapat magalit ako sa mundo at sa nangyayari sa buhay ko? Oh no! Pero bakit nananaig sa akin ang kasiyahan at kapanatagan dito sa Bilibid? Kakalito? Oh my God. Yun lang ba? Walang problema, Kosa. May paliwanag ako tungkol dyan. Wow! Sige nga, pakinga, Bosyo. Pakiunawa nga sa akin. Simple lang yan, Kosa. Ito yung mga posibleng nararamdaman mo kung bakit merong kalituhan dyan sa kokote mo. Una, hindi ka na nagkakaroon ng pangamba sa sarili mo. Wow! Sunod, dahil wala ka ng inaargabyadong tao. Dahil hindi ka na nananakit ng tao. Dahil din nakakatulog ka na ng mahimbing at walang pag-aalinlangan. At ang pinaka-importanteng bagay na nangyayari sa iyo ay napalapit ka sa Diyos. Yan ang dahilan ng mga kalituhan sa kokote mo, Kosa. Pwede, no? May point ka dun. Yung pala yun, Bosyo. Tama ka naman dun. Tama yun, tama. Kasi yung dati sa laya, nung panahong mapusok pa ako, Oh my God. punong-puno ng pangamba. Sa totoo lang, mukha lang talaga akong matapang. Pero, natatakot din ako. Oh no! Puro pambabalasubas sa tao ang ginagawa ko. At kung minsan, pag mainit ang ulo ko, medyo nakakapanakit pa ako. At yung pagtulog ko, walang himbing, Oh my mababaw. God. Tulog, manok, ganun lang. May pangamba palagi. Oh my God. Pero, nung nandito ako, Bosyo, napanatag talaga yung buhay ko. Ewan ko ba kung bakit? Lalo na yung tulog ko. Alam mo, Bosyo, naiinis na nga ibang kakosa natin eh. Kasi kung makahilig daw ako, parang ako lang daw yung tao doon. Parang hindi raw sila napepervisyo. Nakakaya, pero hindi ko talaga namamalayan. Sarap ng tulog ko eh. Ang haba. Sapat na sapat talaga yung naipong kong lakas para sa kinabukasan na trabaho na gagawin ko dito sa Bilibid. Wow! Ganun kapanatag, Bosyo. Ganun kasarap yung tulog ko. Yung pala yun, no, Bosyo. Ngayon, nauunawaan ko na yung kalituhan ko. Kaya, maraming salamat, Bosyo. Salamat talaga. Very good, ah. Mabuti naman, Kosa, at madali mo kong naunawaan. Pero, Kosa, bagamat nakakulong tayo dito, totoo namang hindi pa natin masasabi na totoo tayong masaya. Oh no! Kasi nga, bilanggo pa din tayo. Oh my God. Napakaraming araw pa nating magsasakripisyo. At kung minsan, taon-taon pa nga. Oh my God. Pero alam mo kung ano yung maganda doon, Kosa? Yung hindi natin namamalayan na nangyayari na yung kasiyahan sa buhay natin. Wow! Hindi natin napapansin at lalong hindi natin namamalayan. Kasi nga, tinitignan natin yung sitwasyon natin dito
bilang isang bilanggo. Pero hindi natin alam na hawak na pala natin ang tunay na kasiyahan sa buhay. Katulad ng ano, Bosyo? Tulad ng pananaw mo ngayon sa buhay. Wow! Yung pagbabago ng pag-uugali mo. Nagbago na ang dating ikaw. Natuto ka ng dumisiplina at rumispeto sa kapwa mo. Inalis mo na sa isip mo ang manakit at mang-argabyado ng tao. Natutuhan mo rin ang magparaya para sa kabutihan ng iba. Natuto kang magpasensya at higit sa lahat, natuto kang tumawag sa taas. Oh my God. Oo nga no, Bosyo. Lahat yan natutunan ko dito sa Bilibid. Winakasan ko na yung buhay na meron ako dati. Wow! Kung bubusisiin mo ang lahat, mapapagtanto mo na ang kasiyahan ay nakakamtan mo na. Oh my God. Kasiyahang hindi natin namamalayan, pero nangyayari na pala. Ibig sabihin, natatamasa ko na pala ang totoong kasiyahan sa buhay ko. Sa totoo lang, Kosa, nakamit mo na talaga ang tunay na kasiyahan. Salamat sa pagpapaunawa, Bosyo. Ikaw na, baka, the best ka, Bosyo. Kaya yung salita mo kanina na namamag-asa ka na makalaya, Kosa, hindi malayong mangyari sa iyo yun. Alam naman natin na pinagdusahan at pinagsisihan mo na yon sa loob ng mahabang panahon. Huwag kang mag-alala, Kosa. Ibibigay din ng ka-textmate mo yan Wow! sa tamang panahon. Dahil sa katulad mo na tunay ang pagbabago, walang imposible, Kosa. Makakalabas ka din sa makakapal at malalamig na rehas na to. Maniwala ka lang. Maniwala ka lang. Kaya ko pang maghintay at patuloy na maghihintay sa tamang panahon na yan, Bosyo. Manalangin ka lang, Kosa. Ipagpatuloy mo lang ang ugnayan sa kanya. Hindi kanya papabayaan at hindi kanya bibiguin. Nakikita niya ang laman ng puso mo, Kosa. Maniwala ka sa akin. Wow! Alam niya ang tunay mong layunin. Kosa, isa lang naman request ko sa'yo eh. Baka naman. Sa paglabas mo sa makapal na pader at malalamig na rehas na to, ipakita mo sa laya na nagbago ka na. Wow! Iparamdam at ipakita mo sa kanila na hindi na ikaw yung dating ikaw. Paalala lang, Kosa, ha? Sa laya, punong-puno ng pagsubok. Oh, Pero, no! naniniwala naman ako na kaya mong i-handle yan. Wow! Dahil ngayon, ay sobrang lawak na ng pangunawa mo sa mga bagay na tama. Matik, Bosyo. Mangyayari yan. Salamat, Kosa. O paano? Kanya-kanya muna tayong toka. Magsisiesta muna ako. Medyo mahaba yung pinag-usapan natin. Medyo napagod si Bosyo. Sige, Bosyo. Salamat sa oras. Salamat sa pagpapaunawa sa mga bagay na ikinalilito ko. Salamat ulit, Bosyo. Anytime, Kosa. Walang anuman. Peace out.